na question rin po ni Attorney Capuna na Superman ba siya? Tapos yun nga sinabi nga natin. Kasi same date, tapos iba-ibang lugar. Oo. So, yung... Hindi kasi alam mo, sa confidential fund, dinidisburse yung pondo up to the lowest level. So kung hindi may siya marami kang literally. informant, may naibaba na yon. So from SDO, binigay sa security officer. Si security officer may tinatawag na handler. Si handler ngayon, ibibigay sa mga informant. Kaya posibleng naigay in one day. Kasi hindi siya mismo, kumbaga, Hindi down siya. the line. Parang Oo. ganon. Ma- Oo. Video ho nitong si Regal Olivia ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Trerekta ho tayo sa interview nitong si Prof. Malutigia dyan sa Radyo Agila. Pero bago wala lang yan, siya like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Eto, rekta ho tayo dito kay Regal Olivia. Kaugnay ho ito dun sa naging interview nitong si Sandro Marcos nung nakaraang araw, nung kasagsagan, nung mga napakalakas na ulan. Ito, pakinggan ho natin to. Okay. Sandro Marcos Nako. just opened a political Pandora's box. Pandora's Box. Ang galing, wala ko natin. Ayos. Ayon sa kanya, bago ang 2022 elections, may mga tao umano mula sa Duterte camp na handang sumuporta kay Bongbong Marcos, Yan. but with conditions, Yan. positions, appointments, and Appointments. influence in the incoming government. Serious allegation, pero hanggang ngayon, hindi niya pinangalanan kung sino mismo ang gumawa ng demand. Wala ring inilabas na written agreement, recording, message o dokumentong nagpapatunay kung ano talaga ang hinihingi. So legally, let's be precise. Allegation ito, hindi pa established fact. Pero sige Sandro, paglaruan natin ang hypothesis mo. What if Marcos had actually listened? Kung totoong may mga pangalan o posisyong gustong kontrolin ng Duterte camp, would the Philippines have turned out differently? Because here's the more uncomfortable question. Kung hindi sila ang pinili ninyo, then sino ang pinili ninyo? 4 years later, hindi na lamang pinag-uusapan ng bayan kung sino ang humingi ng pwesto noong 2022. Tingnan ninyo kung nasaan na tayo ngayon. Corruption remains deeply entrenched. The Philippines continues to struggle badly in international corruption perception rankings. Ang presyo ng pagkain at basic commodities mabigat pa rin. Ang bigas na minsang ginawang simbolo ng pangakong 20 pesos kada kilo became instead a painful reminder of how far political promises can be from the Filipino dining table. Wages struggle against the accumulated increase in the cost of living. Farmers Kain ho, kain. Kain na kain itong si Sandro Marcos dito sa video na to ni Regal Olivia. Ayos. are struggling. Public transportation remains inadequate. Traffic devours productive hours. Our Kain na classroom kain. remain congested. Our educational performance continues to lag internationally. And drugs and criminality remain serious concerns in our communities. Kung sasabihin ng gobyerno na mas maganda na ang sitwasyon, then don't give us slogans. Give us numbers. Bagong Pilipinas, minsan parang lumang problema, bagong logo. Pero pag-usapan din natin ang mga taong pinili ninyo. You had then Executive Secretary Lucas Bersamin, habang members of his own family became entangled in controversies and allegations involving government projects. That does not automatically make Bersamin guilty. Pero sa gobyerno, proximity to power demands greater scrutiny, not less.
You had Budget Secretary Amina Pangandaman at the Amina, helm oh. of the DBM, the department sitting at the heart of the national budget process. Kung may questionable appropriations, insertions, releases, or funding mechanisms that eventually financed anomalous projects, the public deserves answers. Who proposed them? Who approved them? Who released the money? And ultimately, who benefited? Then you had DPWH Secretary Manuel Bonoan presiding over the very Kala nyo, department now at the center Yan. of the massive flood control Salansanin mo sila, controversy. ma'am. Hindi ko tatawaging mastermind si Bonoan without evidence. Pero wag naman natin insultuhin ang Salansanin mo sila, Regal Olivia. intelligence ng Pilipino. Kung napakalawak ng sinasabing anomalya, projects upon projects, billions upon billions, ghost projects, questionable contractors, alleged kickbacks, how does the secretary become merely a spectator? Either you knew or you didn't know. And either answer demands accountability. Nako. At hindi pa dyan nagtatapos. Because while ordinary Filipinos were counting coins for rice, electricity, tuition, transportation, and medicine, government was confronting allegations involving enormous amounts of public money supposedly intended to protect communities from floods. And then there is Zaldico, whose name became central to explosive allegations surrounding flood control spending and the alleged misuse of public funds. There was Yeda Marie Romualdez chairing the powerful House Siedo. Committee on Accounts, while her husband Aldo Sieda. occupied the speakership. And there was Martin Romualdez, one of the most powerful men in the Republic, whose name has been dragged into allegations surrounding what could become one of the biggest public works corruption scandals in Philippine history. Again, allegations are not convictions. Due process applies to Coke, to the Romualdezes, to Bonoan, to Pangandaman, to Bersamin. Because we cannot demand the rule of law for our friends and abandon it for our enemies. But political accountability is different. And that brings me back to Sandro. You want Filipinos to be disturbed because the Duterte camp allegedly wanted influence over appointments? Ay, Sandro, perhaps the bigger scandal isn't who wanted to be appointed. Perhaps the more interesting question is who actually got appointed. Because when you condemn the people you supposedly refuse to accommodate, you inevitably invite the Filipino people to examine the people you accommodated instead. And perhaps, just perhaps, kung pinakinggan ninyo ang ilan sa mga hinihingi noon, history might have taken another road. Maybe we would never have seen the same extraordinary political influence associated with Zaldico. Maybe we would not have had Yeda Romualdez chairing the House Committee on Accounts, while Martin Romualdez stood at the summit of House leadership. Maybe we would have had different cabinet secretaries, different gatekeepers, different hands controlling billions of pesos of the people's money. Hindi natin alam. Hypothetical nga, di ba? Would the Philippines necessarily have been better? Pero ito ang hindi hypothetical. Kayo ang pumili. You chose your people. You gave them positions. You gave them influence. You entrusted them with the bureaucracy. And ultimately, you entrusted them with the Filipino people's money. And so be very careful, Congressman Sandro, when you open the door to 2022, because history 2022? Yung mga yan ang mga gusto kong naririnig. will not merely ask who did the Marcos reject. The more painful question will be, who did the Marcoses choose?
And after 4 years of power, look around you. Maybe the problem was never that the Dutertes allegedly wanted too much influence. Maybe the question is whether the people you chose instead were worth the price the Filipino people are now paying. Galit na tong si Regal Olivia. Yari ka sa kanya, Sandro. Patay kay Prof. Malo. Yay! Kayo po, Prof, your reaction po sa day 15 na po, no? I'm sure you've been Nagbabantay watching. ka din. Pinagbabantay niyo Galing ni po. Regal. Your thoughts po. Alam mo, Pat, itong day 15 na ito, nakita Galing si Regal natin Olivia. ang defense pumunta sa offensive. Di ba usually nagpapari lang sila ng mga issues na linalabas Oo. sa cross-examination nila para lang pino-point out nila ito yung problema dyan. Ito ngayon, Oo. nag-introduce sila nung tinatawag na Protective Intel Operations Report. Doon sa production niya, nung ilinabas yan at pinabasa doon sa witness, several entries, makikita mo na may confidential report. So, pag sinabi na ginamit mo ba yung confidential report sa tamang paraan, Oo. ang sagot nila, hindi, may PIOR nga eh. Diba? So that in itself puts to doubt the interpretation of the auditor. Kasi yung interpretation ng auditor is mere documentary. Di ba paulit-ulit tinatanong, si Senator Ping, tinanong niya, may security clearance ka ba? Marunong ka ba gumawa ng ground intel, may interpret? Tapos tinanong niya kahapon, tiningnan mo ba sa vault? Pumunta ka ba sa vault para mo malaman yung aliases? So, alam mo, malaking bagay yung mga puntong sinasabi ni Senator Ping kasi steep siya sa intelligence work. Oo. Pero binibiti niya lahat para siguro hindi naman mag-sound na may pinapaboran siya. So, ang matinding awayan back and forth was ano ba yung proof of success? Yeah. 'Di ba? Ang proof of success, ang sinasabi ng auditor is yung there should be a causal relationship. Alam mo, kahit sa academe, ang causal relationship, dinadaan yan sa Causal. masusing pagtingin ng mga tools to determine may correlation ba, indirect correlation ba, direct correlation ba. Napakahirap sa isang auditor na ang ginagawa lamang ay paper audit, ang causal relationship o may pinakita bang nahuli, may pinakita bang kinulong, hindi ganun ang Intel eh. Ang Intel may success dahil nagkaroon ng non-event. Di ba? Kunyari, may planong pumatay, may planong i-hostage, may planong harangan. Hindi nangyari yon. Okay. Non-event. Pero hindi natin nakikita yon. Lahat ng Intel work, hindi natin nakikita paano ba yung degree ng success mine-measure. Oo. Diba? I was going to say nga, Prof, no, you raised a very good point. So parang hindi dapat ang COA ang kausap. Kasi yung sa kanila, auditing Audit lang lang. talaga eh. Oo. Tsaka, Oo. Diba? Yung Diba? release nyo, tama nga na baka she's not the right witness to interrogate whether, yun na nga, no, yung causal relationship na prove na nagamit sa tama, yung Intel funds at saka yung confidential Oo. fund. Kasi tinan mo, Pat, kunyari may nagbigay sa iyo ng information. O Pat, yan sa inyong show, may magrarally dyan. Anong gagawin mo? How do you treat that? Kung walang nagrally, sasabihin mo, ay, negative yung kwan, mali yan, Yung hindi info. A1 source. Oo. Pag may nagrally at yung rally nagdulot ng pagdami ng tao sa lugar ninyo, sasabihin mo tuloy, naku, bakit hindi ko ba pre-event ito? Oo. Diba? So ang maganda yung ginawa ng defense dahil inopen niya yung PIORs. Pero ang nakakatakot doon, hindi
sa intelligence community, you don't even reach that point na nakikita ng ordinaryong tao ang PIOR. Kasi secret nga eh. Oo, Di ba, confidential. may documents, may classification, merong classified, merong restricted, merong top secret. So yung mga ganon, nagwo-worry ako dahil yung in production na yan, lahat ngayon ang gumagamit ng confidential and intelligence fund, alam ngayon na may PIORs. Oh. Yung kalaban ng Estado. Oo. Alam nila ang pinagsisimulan niyan, may tinatawag kasi sa intelligence community na order of battle. Sino ba yung top 10 na wanted sa drugs? Yeah. 10 na wanted sa rice smuggling. Top 10, hindi mo yan linalabas. Correct. Oo. Diba? So yun yung nangyari kahapon. Although nakita natin maanghang ang balitaktakan ng Kapunan at Ferrer, Yeah. pero ang aking paniniwala naman dyan, naging maanghang dahil gusto nilang ipakita sa taong bayan na sandali lang, magkaiba ang ating interpretasyon. Di ba? Kasi sinabi ni Atty. Kapunan, hindi, sandali lang, ikaw ang nag-open ng pintong yan. So dapat magamit ko rin yan, yung evidence na Evidence, sinasabi mo. oo. So kung titingnan mo, talagang sharp and tactical, pero hindi substantive. Substantive in the sense na si Atty. Kapunan nagtanong lang for the sake na may matanong dun sa inintroduce na evidence. Okay. Professor, so masasabi ba natin na naging successful ang defense para sirain yung, kasi una pa lang kino-question na nila yung competency nitong auditor na humarap doon sa sa witness stand. Alam mo, Weng, ako'y nalulungkot dahil yung dalawang COA witnesses, hindi ko maintindihan. Ikaw, nag-cover ka ng ahensya, no? Sa ahensya, merong staff, merong section head, merong division head. Sa COA, umaabot hanggang commissioner at saka commission proper. Hindi ko maintindihan bakit hindi pinadala yung section head o yung division head. Bakit ang pinadala yung nag-audit? Okay lang yung nag-audit pero yung mga tanong na complicated, sa tingin ko hindi nasagot ni Wamil at nitong si Del Campo. Del Campo. Kasi parang it's above their pay grade. Kasi yung mga sagot nila, yan ho sa joint circular. But they are not going into the, ano ba yung wealth of knowledge ng COA when it comes to confidential and intelligence fund. Kasi kay Wamil, ngayon lang niya sinabi na, ngayon lang nakuha ang Vice President. Kasi nga, nabigyan ng pondo, no? So, ang kailangan nating na hindi ini-introduce, bakit binigyan ng confidential fund si BP ni Presidente? Ano yung sinubmit na sa Ng tingin ko yun, OVP. sa tingin ko yun confidential Ano yung sinubmit that warranted the President to give the OVP 125 million? Diba? Na malapit na yan sa end of the year. So meaning may operation silang ginawa. Kasi makikita mo rin doon sa bakit may nagawa na binabayaran? Kasi sa Intel, meron ng nag-a-accrue na yung gastos. Kunyari ako informant, kinausap yung dalawa, may gastos na tayo. Pero wala pa kayong budget para sa confidential fund. So the moment nagkaroon ka ng budget, babayaran mo na ako sa information kong binigay. Yung information ko can be useful or can be useful 3 months or 6 months down the line. Professor, Gets nyo? Opo. Professor, so parang hindi ba failure on the part of the prosecution nang pinasabina nila itong mga mababang auditor instead of yung mga head ng division o ng department? Oo, tama ka dyan. Pero ang sense ko, kaya yan ang sinabina nila, yan yung nag-testify sa
Committee Committee on on Public Sa Order, Congress. Committee on Justice. Oo. Pero oo. That is a tactical error. Okay. Professor, ano yung masasabi nyo? Kasi yung pinagdiginitan nga, yung mga pinaggamitan ng Intel at ng confidential fund. Like, yun na nga, lumabas po yung Christmas party, yung tree planting, tapos wala pong mga official receipts po na nakuha. Kasi yun po ang inaano po ng COA rin, no? Na yun ang disallowed. Disallow. Kasi hindi pwedeng ang gamitin daw yun ang printer, yung mga ginagamit po para sa Christmas party, para dun sa confidential fund. Alam mo, yung doon pag binasa mo yung joint circular, wala naman nagsasabi na kailangan may resibo. Ang sinasabi, document. Acknowledgement receipt or sulat kamay na. Ang hindi natin nakikita rin, pangalawa, yung saan ba ginawa yung party? Oo. Saan ba nag-tree planting? Ito ba ay terrorist-infested na lugar? Ito ba ay compromised barangay? Hindi kasi natin nakikita yung buong Detalye. situational analysis. Oo. Oo. Na, bakit kaya nag-Christmas party? Saan kaya itong Christmas party ito? Oo. Sa bulubundukin ng kung saan? Di ba? Kasi Christmas party lang. Ang isip ng taga Metro Manila, nagpunta ng restaurant, kumain, nagsaya. Oo. Diba? So kailangan natin makuha or maipresenta ano yung situational analysis on the ground. Bakit nag-Christmas party? Okay. Diba? Bakit nagbigay ng alam mo just to I remember I was handling a candidate. Punta kami ng isang area na compromise area. So nakausap ko yung pinuno. Kunyari ang pangalan ay Kadante. Oo. Iyan si Kadante, tinanong ko, ano ho ba ang maibibigay namin para sa tulong nyo sa eleksyon? Ano mo hiningi sa akin? Dental chair. Kasi wala Sabi silang ko, dentista. Lahat dental. Sabi ko, ano ka naman sir? Paano ko naman dadalhin ang dental chair? Oo. Pero yun ay compromise area. Kung ba yun ang Kasi kailangan hinihiling. namin pumasok doon sa lugar na yon para makuha yung ayaw namin magbayad ng tax. Oo, revolutionary tax. So ang pinang ko, medicine, siya ang nagsabi, dental chair and dental equipment. Oo. Prof, opo. Yes. Kasi isa din dun sa binanggit kahapon na napagugulan itong confidential fund, yung VP Security Group na tinatawag VPSG. At ang gustong palabasin ng prosecution kahapon, hindi siya dapat pumasok sa confidential fund dahil siya ay part na nung regular operations ng Office of the Vice President. Hindi. Kasi ang ginawa nila dun sa BPSG, hindi ba from PSG naging Unified Command eh. So, technically, dapat may pondo ang BP para dyan. Kasi naka-detail sa kanya yan. So, paano mo gagalaw ang security group kung nakang pondo? So, ang sense ko dyan, lahat ng, kung titingnan mo yung PIORs, lahat nag-i-scan ng lugar na pupuntahan niya, nagpo-post security analysis, at saka pag sana nakita natin yung buong dokumento kasi ang kapal. Ang kapal. So, which means there were reports using the confidential fund. So yung tinanong mo na dapat ba makatanggap sila ng siguro pag seconded ka naman, meron ka naman salary from your unit eh. Pero yung operational na expense, hindi na yun from your unit. It is from kung saan ka assigned. Kaya ganun ang nangyari. Ang maganda pang tanong doon ni presiding judge Officer. Oo, yung tanong na from SDO nag-disburse, mali ba yun? From SDO nag-transmit dun sa security officer kay La Chica tsaka kay Nolasco, mali ba yun? Ang problema kasi ng SDO, yung disbursement officer, ikaw yung taga-gastos, parang ikaw ang treasurer. Ikaw may hawak ng pera. Oo, pero
Pero hindi mo alam kung sino yung informant. Pero yun Alam mo nga, no? naman, Oo. alam mo nang bababa siya doon sa bulubundukin at, ay, informant Juana, ikaw magdidistribute ng pera? Oo. Isa po yun, no? You mentioned, Prof, yung SDO, yung Special Disbursement Officer, na question rin po ni Attorney Capuna na Superman ba siya? Tapos yun nga, sinabi nga natin. Kasi Attorney same Ferrer, date, same tapos date, iba-ibang iba-iba, lugar. Oo. So, yung... Hindi kasi alam mo, sa confidential fund, dinidisburse yung pondo up to the lowest level. so kung hindi may siya marami kang literally. informant, Oo. may naibaba na yon. So from SDO, binigay sa security officer. Si security officer may tinatawag na handler. Si handler ngayon ibibigay sa mga informant. Kaya posibleng naigay in one day. Kasi hindi siya mismo, kumbaga, Hindi down siya. the line. Parang Oo, ganon. Oo. Meron niyang meron niyang organizational chart na sino ba ang bibigyan natin, sino yung handler. Ito ba, kung minsan nasusunog yung handler, so magpapalit. May ganun silang sistema na yung mga politiko na tumatakbo, naiintindihan rin yan. Kasi sa kampanya, from the campaign manager, binababayan. In one day, nakababayan nationwide. Okay. Oo, ang kinwestiyon kasi po yung submission ng mga acknowledgement receipts na with the same date. Same date. Oo, pwede yun. Pwede nga ang isa lang taong pumipirma eh. Kasi nga, ang operational success kasi is measured. Maalam itong si Prof. Malutigia pagdating sa mga sa intelligence pan, maalam. Nagtrabaho din ho kasi sa pamahalaan yan eh. Kaya alam ho niya yung sinasabi niya. Si Kapunan, ano bang hinawakan ni Kapunan? Yung kamay ni Atong Ang, yun lang hinawakan niya. Yung pera ni Atong Ang, yung bayad sa kanya ni Atong Ang, yun lang hinawakan ni Kapunan. Pero itong si Prof. Malutigia, ano ho yan, kilalang political strategist. Talagang pinapakiramdaman niya yung damdamin na sambayan ng Pilipino sa mga kaganapan na to. Kaya walang kabayas-bayas. At naniniwala ako kay Prof. Malutigia, kung sakaling tagilid na si Bibi Sara, sasabihin nun niya yan, hindi ho magsisinungaling siya. By prevention, hindi na tuloy yung nangyari, o disruption. Which leads me also to my next question, Prof. Yung Special Disbursement Officer, yung mga tumatanggap, yun na nga, that also became a point. Ay, Professor, nandyan po kayo? Nako, No. na ano yata, na-disconnect. Na-disconnect. Let's Hindi, try kukonek again yan, nga. kukonek, Oo. kukonek yan. Kasi I want... Ayun, okay. Professor, speaking of the Special Disbursement Officer, isa yun ang naging question, no? Yung paggamit ng mga Pero bigla akong naalala si Mima Alicia, in fairness. Bigla akong naalala kumusta na ho kaya siya ngayong mga panahon na to. Sumalangit nawa, sumalangit nawa. Ano ho yan, ika nga. May nag-i-scroll ako, nakita ko yung larawan ni Mima Alicia. Pigilan nyo na siya, kawawa naman. Wala na siya. Kumbaga, nauna na siya doon sa lugar na pupuntahan nating lahat. Una-una lang yan. Ako, ikaw, tayong lahat, pupunta ho tayo sa doon sa kamatayan. Hindi doon sa pinuntahan ni Mima. Hindi ko alam kung saan pinuntahan niya. Hindi ko alam kung saan pinuntahan niya. 'Di ba? Pero lahat tayo, sa ayaw sa gusto mo. Kaya importante ho talaga yung yung relasyon sa Panginoon, 'di ba? Hindi yung puro na lang politika. Naku, maano ho tayo diyan, mabubulag ho tayo. Napaka manloloko ng politika na yan. Kaya imbis na ibigay ho natin ang ating tiwala sa tao, ibigay ho natin sa Panginoon Diyos. alias na naging point of yung use of funny names. Tinanong atin ni Attorney Ferrer, just because ba funny name, ibig sabihin Hindi na totoo. Hindi na totoo. Your thoughts on that comment po? Kasi nga, yung mga guys, Andy. Iba yan, iba. Oo. Wala naman nag-iisip ng matino sa pangalan na alias eh. Di ba? Kaya nga alias. Kaya nga malamang yung tinanong ni Senator Ping, pumunta ka ba sa vault? Tinanong mo ba kay chairperson mo, pwede bang buksan yung vault nang makita? Kasi lahat yung mga yan, nasa sealed envelope na linalagay sa vault ng chairperson ng COA.
Pag binuksan mo yung envelope, nandun nakasulat. Sino ba yan? Pero classified information yon. Oh, so hindi lang basta-basta pwedeng buksan yon. Hindi pa Oo, lang. at hindi basta-bastang gustong malaman si Grace Piatos basta malutikiya. Oo. Hindi, kasi classified unless i-unclassify. At pagdating sa intelligence community, parang never na na-unclassify. Hindi katulad sa US, di ba, may to a certain degree nag-unclassify. Yung records ng pagpatay kay JFK na-unclassify na. Non-classified. Oo, dito sa atin walang ganun. Oh. Oo, kaya yung alias talagang tawa-tawa. Wala kang alam mo, pangalan mo Jose Rizal, Andres Bonifacio. Oo. Mas May insulto naman umpaw yun. ko pa, tapos may lapid Oo nga, rin, may di ba? lapid. Revilla. May Revilla. Oo. Oo, kasi ang gumagawa nun, May Escudero din sila-sila yata. lang. Di ba? Kahit media, may informant ka. Oo. Di ba? Ay, ma'am, wag ako, non-attribution ha. Gagawa ka ngayon ng pangalan. O kaya i-interviewin mo, naka-silhouette. Oo. Parang Correct. ganon. Okay. Oh. Prof, dun sa sabi nga na diskurso ng mga abogado don't you think it's time na for Attorney Solis na siya na yung mag-take charge dun sa defense ni VP Sara? Si attorney, Solis as lead counsel. sino si attorney Solis? Solis, si Attorney Solis, siya po yung lead counsel ng defense. Season. Season pala, season. Season. Okay. Alam mo, hindi ko kasi alam ang strategy nila. Parang ang strategy nila, Attorney bastonera si attorney Season. Oo. Tapos may kanya-kanyang assigned na based on expertise. Itong si Ferrer kasi, CPA lawyer. And 15 years siya as talagang corporate accounting, etc. etc. So ang sense ko, dito sa anong tawag doon? Cross? Presentation, sa cross, baka may assigned sila. Ang hintayin natin, sa tingin ko, yung heavy guns lalabas pag defense na ang mag-argue. O kasi tingnan mo ha, mga bata, pinagtatawanan nung kabila. Ano ba yan? Mga kaharap namin, mga parang pinabili lang ng suka. Correct. Mali naman yun. Kasi, hindi 48 years ang kanilang experience, pero hindi mo naman matulak Matatawaran. kabigin yung 15 years. Oo. Ngayon, iba-iba ang style. Ang sense ko, inassign dito kay Attorney Ferrer, yung opening, yung offensive, na tungkol sa PIORs. Kasi siya lang yung, at saka makita mo yung demeanor niya, talaga matara yung... Matapang. Oo, si attorney. Kahit na pagtitingnan mo, maliit o pero matapang. Mataray At saka nga, binubuko niya mataray nga. si Attorney Capone. Sumasagot. Di ba? But do you think, Professor, yung tapang, yung ganyan, nakaka-plus points ba yan o nakaka-minus points? I don't know lang. Alam mo- Kasi, di ba, ang hearing, very visual Yung yan projection na parang antipatika ang dating mo. antipatika, di ba? Parang, Oo. in fact, Pero alam mo, Oo. pag tiningnan mo sa social listening namin, nag-jump up ang nanood. Nagtagal ang engagement. oo. Kasi Oo, correct. Nung nagtatanong ako nga din, nagtaka ako kasi minomonitor ko rin yun, yung live viewer sa mga platform. Tinitingnan ho natin. Pagka cross-examination na ng defense, biglang tumatalon, sumisipa, umaabot ng 60,000, 70,000 live viewers. Pero pagka nagtatanong si Kapunan, bumabagsak ng 30, 25, ganun ho. Kaya ibig sabihin, hindi na interesado makinig sa prosecution yung mga kababayan natin. Posible kasi narinig na rin naman nila yung kung ano tatanong ni Kapunan, mga prosecution, De Wistro, kung sino-sino pa dyan sa prosecution panel. Ang hinihintay ho talagang marinig na sambayan ng Pilipino ay yung mga abogado ni VP Sara. nagulat sila sa tapang nung Ferrer. Oo. At makita mo naman, 'di ba, pag na corner mo si Attorney Kapunan,
Ang Nag-i-spam. tinatanong niya kung ano-ano, ang natapon niya kung ano-ano, hanggang sa naging personal na nga. Nang i-spam Diba? siya, naging spam. Tapos marami siyang side comments. Kaya nga sabi ko, itong kaibigan natin si Attorney Lorna, pero the moment maggawa siya ng side comments, alam mong naiipit siya. Kasi nag-i-introduce siya ng extraneous variable sa argument niya. Oo. So, na-school Yung mga extraneous argument sa variable na yan. Extraneous variable sa argument, parang talagang baka Prof. Malutikia yan, di ba? But si Ferrer, I doubt very much because she held on to her ground na di ba parati yan sinasabi, I'm on cross. You do not dictate how I do my cross. Oo. I mean, sabihin mo yan kay Decano, di ba? Si iconic. But I was going to Pero ask nga, what maganda. is it ba? Kasi nga that became also an issue na yung misleading questions, hindi daw dapat yun ginagawa habang nagko-cross. Ako, hindi ako abogado, hindi naman ako magpapanggap. I don't know, Professor, ano ba talaga yung tama? Pwede ba magtanong? Mag-mislead ng mga misleading questions habang nagko-cross-examination? Ano ba yung Alam mo, tama? strategy yon, pero ang court frowns on it. Even the rules frowns on it. Pero kung makakasundot ka ng isa, ngayon, yung pagkasabi ni Ferrer, I think it was in relation to answering my question with a yes or no. Yun yung exchange na yun. Pero But if you dahil watch sa nagtaasan na ang boses, ang narinig lang natin is, no, you can use it. Pero yes or no lang yung kanyang kwinakwan. Hindi naman misleading ang yes or no. Kasi yun na nga, bumabalik ngayon nakikita ko ngayon sa Facebook, ang dami po nagko-comment na she was denying that she was asking misleading questions. But anyway, that's why I wanted to settle that issue, if it is allowed. So apparently, sabi nyo nga, it's not allowed, but yun na nga, kung makakalusot, yun ang style, di ba, ng mga abogado. Diba? Sundot na lang. Ang mga abogado magagaling dyan eh. Leading. Di ba? Ang leading is already misleading. Di ba? Nasa interpretasyon ng mga nakikinig at nanonood. Pero dahil mga lawyers sila, di ba? Medyo siguro kailangan medyo hinay-hinay. At saka siguro doon sa ating presiding judge, mag-rule ka kung out of order o di ba? Na contemptuous na yung sinasabi mo. Mabait si Senator Escudero. Pinagbibigyan pa rin parehas Pinagbibigyan niya. Pero ano na rin parang nagtitimpi na rin siya. Sabi niya, naku, malapit na ako pagsasabihin ko kayong dalawa. Magsasulat na daw siya ng rules, no? Kasi kung si Senator Enrile yan, sasabihan, you're out of order. Tignan mo sa corona impeachment. Marami siyang ginanon. But do you think, Professor, nasa day 15 lang, at marami nagsasabi parang it's dragging. Dati Ano ba? May fatigue na ba tayo? May fatigue na. Kasi dati nag-umpisa daw, 200,000 plus viewers ang nanonood sa Facebook page. Totoo yan. Ngayon, 900 na lang. Di ba? Ang laki ng binagsak. So, tapos nga, maraming sa ating mga kababayan, binaha, di ba? Nalulunod sa baka. So, itong day 15, do you think this is going to drag on o papaspasin na nila para hindi naman umabot sa day 92 as earlier projected? Alam mo, sa tingin ko, it will still drag on eh. Ay? Oo. Because? Depende kung, lalo na pag ginawa nilang hapon hanggang gabi, di ba yun ang plano? 3 o'clock Ang problema mo lang naman sa alas 10, walang nanonood talaga dahil lahat nagtatrabaho. So, depende yun kasi ang susunod na witness parang si Fajarda at saka yung dalawang SDO eh. Yung special. baka mag-iba ito yung mga ang kulay hostile nun. witnesses na sinasabi nila. Hostile witness, yung dalawang SDO. Baka mag-iba ang kulay nun. Mapupuna mo, sa social listening, nag-iiba ang kulay ng tao pag merong ini-introduce na witness na malapit kay BP. Oo nga, kaya nga kami, di ba, nagulat na si Attorney Zulaika Lopez hindi naghihintay, di ba? Oo, ang dami naghihintay na akala na talagang she was going to take the witness stand. My last question, Professor. Just a go small ahead. point. Alam mo sa tingin ko rin kung bakit kakaunti, dahil nakita na nila ang prosecution eh.
Di ba nakita na nila from the House, yung 2 beses na na-impeach, from the Committee on Public Order, ano pa ba ang bago? Magsasubstantiate lang sila. Ang gusto nilang makita, yung depensa ni BP. Ang problema, nauna ang prosecution, ang burden of proof nasa kanila, tapos ang defense. Sana lang wag maging, wala na ho kami honor ipipresent kasi they have not proven. Yung burden of proof nasa prosecution. Oo, baka at the end they don't even have to offer evidence. So Yun ang sayang. Oo. So do you think matatapos itong impeachment trial without even the VP Sara na hindi siya dadalo? Appearance. Oo. Sa tingin ko makikita natin siya doon sa SDO na 2. Really? Oo. Sa tingin ko Oo, kasi hindi naman si BP nang iiwan ng tao niya eh. So Diba? pupunta siya. Yung nangyari kay Attorney Lopez, hindi niya iniwan eh. Oo. Diba? Kaya nga siya nagwala ng ganon. Tapos nung transfer sa hospital, hindi niya iniwan. Nung tumaas ang BP ni Fajardo, hindi niya iniwan. So ang sense ko, from those instances, baka si BP makita natin doon sa 2. I wonder if she will take the stand. No, as sure. one. As In support lang. In support, oo. In support. As a viewer. Oo, diba? Nako, oo. So abangan pa natin ako. Sana nga, ako naman, pinag-ano ko na inaasam ko na sana umikli na Umikli na. ito. Oo, kasi Oo, nga. sana by September matapos na. Oo, di ba? Nasa ano pa lang Ruling na tayo kaagad kung impeach si BP o hindi impeach, di ba? tayo, second article pa Second lang article. So may May dalawa dalawa pang pa. tatalakayin. At saka yung susunod, medyo boring. Kasi, kuwan na naman yun, datos ng SALE, ng BIR, di ba? Yun yung bank records, di ba? Back records naman. Oo. Kailangan maging presentation ng gano'n. Pag hindi ka visual, hindi, magdi-disconnect ang taong bayan. Correct. Correct. Kailangan pakitaan ng bahay sa Forbes Park, pakitaan ng mga Lamborghini, Ferrari, mga ganun dapat yung pakita dyan. Pagka usaping kaperahan. Ngayon, kung wala naman si BP Sara at yung mga nagpaparata, kagaya ni Mar Romualdez na siyandamo ka lang bahay sa Forbes Park, mayroon di umanong bahay sa Spain, sa Amerika, sa iba't ibang bahagi ng daigdig, doon tayo nagkakaproblema. So guys, maraming salamat sa pag-support sa Feature Team. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.